Sa tahimik na gabi, 5 ang magkakaibigang binata at dalaga na nagtipon sa isang madilim na salas upang gumawa ng kanilang proyekto. Sa gitna nila, isang lumang Ouija board na kanilang gagamitin sa pagsasagawa nito. Sigurado kayo gagawin talaga natin to, ha? Wala nang atrasan to. Oo, sure na yan. Nandito na tayo eh. Sige basta walang alisan dito. Oo. Sige na nga. Spirito, magparamdam ka. Uy, Magalaw, sino nagalaw niya? Jay, uy. Sinagalaw. seryoso ba ka? Walang nagalaw sa mga. Baka ikaw yan. Uy, hindi ah. Hindi talaga, promise. Uy, Oh! uy! Oh! Oh, Joke? Seryoso ba? baka naman ikaw. Hindi ako yun. Basta hindi akong gumagalaw niyan. Uy! Yes. Diyos. Diyos? Diyos. Uy! Oh. Jose, Jose. baka naman ikaw. Uy! Jose, ikaw diba? Ikaw ata Uy, yan hindi ako. Tinitipan mo ata kami. Hindi talaga ako, promise. Seryoso Maganda na kasi. kasi. Hindi nga ako. Hindi nga ako. Hindi magandang biro to. Hindi nga ako. Sino yung Jose? Maraming Jose. Anong pangalan? Hindi lang naman ng Jose ang pangalan. Sino Jose? Kasi ba yung bayani? Baka si Laurel. Si Laurel. Jose Rizal. Kasi Rizal. Yung bayani? Uy! Uy! Oh my God. Ayoko na. Sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako yun. Di yan. Ituloy na natin to. Basta hawak-hawak tayo ng kamay. Uy, ayoko na. Tatakot na ako. Sige na, tapusin na natin. Halika rito. Sinimulan natin to, di ba? Sama tayo Tapusin dito. natin to. Jose Rizal, kung ikaw yan, igalaw mo ang baso. Sa kanilang harapan, nagpakita ang kaluluwa ng bayaning si Jose Rizal. Uy! Kurt! Kurt! Uy! Ano nangyari sa'yo? Uy! Uy! Sa pagharap niya sa kanila, tila nahila siya pabalik sa nakaraan sa kanyang mga taon sa Europa at may matang puno ng tanong at alala. Si Rizal sa Madrid, sa mga lansangan nito, siya natutong maglakbay hindi lamang sa kanyang mga paa kundi sa kanyang kaisipan. Dito niya natagpuan ang mga kaibigan at kakampi sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Jose, Protasio Mercado Rizal E. Alonso Realonda. Ako ba? Hindi ka ba natatakot na yung mga sinusulat mo ay mapansin ng mga Kastila? Napakatapang mo. Kung hindi ko gagawin ito, sino pa ba ang maglalakas loob na ipakita ang tunay na kalagayan ng ating bayan? Dapat may magsasalita. Tama ka, Pepe. Ngunit alalahanin mo na bawat titik na isinusulat mo ay nagdadala ng panganib. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya mo. Alam ko, mga kaibigan. Pero ang buhay ko ay isang handog sa ating bayan. Kung ang kamatayan ko ang magbibigay na liwanag sa madilim na kalagayan ng Pilipinas, handa akong ialay ito. Sa Paris, hindi lamang nakatagpo si Rizal ng isang panibagong bayan, kundi isang matalik na kaibigan sa katauhan ni Ferdinand Blumentritt. Isang banyagang nakakita ng diwa ng bayaning Pilipino. Jose, ang iyong mga isinusulat ay nagdudulot ng kaliwanagan sa akin at sa iba pang mga scholar sa Europa. Bakit mo ginagawa ito kahit alam mong delikado?
Ferdinand, ang Pilipinas ay may karapatang malaya. At kung kaya kong gisingin ang mundo sa kalupitan at kawalang katarungan ng naranasan ng aking mga kababayan, gagawin ko. Napakalakas ng iyong damdamin. Ngunit Jose, alam mo ba ang bawat salita ay maaaring maging mitsa sa iyong buhay? Oo, alam ko. Ngunit hindi mahalaga ang aking buhay kung hindi rin mabubuhay ng malaya ang aking bayan. Sa bawat tintang isinusulat ko, nais kong mag-iwan ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Kurt, Kurt, gising. gising na. Baget. Anong baget? Ano sinasabi mo? May ka lang. Ha? Anong nangyayari? Nahimatay ka. Sinaniban ka, tapos... Ewan, ano ba nangyari sa'yo? Sino yun? At sa katahimikan ng gabi, naiwan ang 5 kabataan na puno ng pagninilay sa mga sakripisyong ginawa ni Rizal. Alam nilang sa bawat hakbang nila, bitbit nila ang diwa ng isang bayaning minsan nagmahal sa kanila higit pa sa kanyang sariling buhay. Kayo ang susunod na magdadala ng liwanag. Huwag kayong matakot na ipaglaban ang katotohanan, tulad ng ginawa ko.